guys. So ngayon po is gagawa po tayo ng subnetting table. So first of all po, paano ba natin makukuha yung first usable IP address? So dito po sa po natin, network address po natin dito sa pinakauna po is i-copy lang po natin 172.31.131.0. So ganyan po pag kinapin natin. So ang gagawin po natin dito is alisin po natin yung 0 sa dulo, kunin po natin siyang 1, then makapag na po tayo sa last usable IP address, makapag-proceed na po tayo. Sa last usable IP address naman po natin is i-copy lang po natin tong nandito sa first usable 172.31.131.1. Ang natin dito is i-copy natin to. Pag na-copy natin is pupunta sa theta. Dito po sa theta po dito is itong 0.0.4.0 po is ipa-plus po natin siya sa last usable IP address, which is ganito po siya mangyayari. Dito po sa pangatlo is 131 plus 4 equals 135 po siya, diba? Ngayon, baga minus 1 po tayo dito, bali magiging 134 po siya, then yung dulo niya po is magiging 254 po. The next po is sa broadcast address. Copy lang po natin ito. Yan. 172.31.134.254. Ngayon, dito po sa broadcast address po is magpa-plus 1 lang po tayo sa dulo. Plus 1. Ay, plus 1 po. Ganyan po. Then, makapag na po tayo sa pangatlo po. Ay, sa pangalawa, sa 933. Copy lang po natin itong 17, itong na po dito, pinakauna po nating network address. Ganyan po siya. So, ang mangyari po dito para mabago po siya is itong theta po dito is ipa-plus po natin siya dito sa network address. So, ang mangyari po is dito po sa 131 po is magiging 135 po siya. Kasi po 131 plus 4 po is magiging po siya 135. So, makaka-proceed na po tayo sa CIDR and theta niya po. So, dito po sa kabila po, sa right side po, is makikita nyo po yung dito, subnet, CIDR, subnet mask data as number of hosts po. So, ang number of hosts po natin is 933. Dito po, hanapin po natin yung pinaka-close sa 933, which is, ang pinaka-close po dito is itong 1022. So, ang theta niya po is 0.04.0 po. Then, yung CIDR niya po is 22. So, ilagay po natin. Ayan po. So, makakaproceed na po tayo sa first usable IP address. Same lang din po yung gagawin natin. Copy lang po natin itong network address dito. So, lagi pa din tatandaan sa dulo po is yung 0 magiging 1 po siya. Then next po tayo sa last usable IP address. Same lang din po na magka-plus 4 po tayo. Gawin po natin. First of all po is i-copy lang po natin ito nandito. Nasa baba. Ito po, first usable. Para hindi po tayo malito. Ganyan po. So, 135 plus 4 po is 139 po siya. Ganyan po. Then, minus 1. So, magiging 138 po. Then, itong nasa 1 po, magiging 254 po siya. So, next po is sa broadcast address po. Copy lang po natin ito.
So, ganyan po siya. Ang mangyayari po dito is, sa pinakadulo po, dito po sa 254 po, is mag-plus 1 lang po tayo. Kaya magiging 255 po siya. So, next po is sa pangatlo na po tayo. Number of hosts po natin is 712. Ano po ba pinaka-close sa 712 po natin dito sa module? Ito pong 510. So, dito po, sa line na po dito, is dito pa natin makikita yung theta po natin, tsaka po yung sa ADR po natin. Pero bago po natin gawin yan, is maglagay po muna tayo ng network address. Tandaan po natin, kabilang po natin itong nasa taas niya. Then, dito po sa theta is magka-plus 4 po tayo dito. 135 plus 4 equals 139. So, makapag-proceed na pa sa sa CIDR pa din tsaka sa theta. Ang CIDR po natin is 23. Ang theta po natin is 0.0.2.0 po. Ayan po. So, proceed na po tayo sa first usable IP address po. I-copy lang po natin ito nandito sa network address. Then, huwag pa natin kakalimutan na itong 0 po sa dulo is magiging 1 po siya. Then, makapag-proceed na po tayo sa last usable. Copy lang po natin ito nandito. So, dito po is ang mangyari po dito is magka-plus po tayo dito sa theta. Dito po, sa pangatlo. 0.0.2.0. Pa-plus po natin yun dito sa po. Sa 139 po. So, 139 plus 2 is magiging po siya, 141. Then, minus 1 po, magiging 140. Tapos ito po nasa dulo is magiging 254. Then, proceed po tayo sa broadcast address po natin. I-copy lang din po natin ito. 172.31.140.254. So, huwag pa rin kakalimutan na yung sa may 254 po is magiging 255 po siya kasi po lagi po siyang may plus 1. Yan. Then, proceed po tayo dito sa pangapat. Ilagay na po natin yung network address po natin para tuloy-tuloy na po tayo. Copy lang po natin nasa taas dito. 22.31.139.0. Then, sa theta po is 2 po siya. Ipa-plus pa natin siya dito sa network address po natin. 139 plus 2 equals 141 po. So, yun na po yung network address po natin. So, dito po sa number of hosts po natin, 630. Isanapin po natin sa dito sa module kung ano po yung pinaka-close sa 630. Ang pinaka-close po dito is ito pong 510 lang din po. Which is, sa ADR niya po is 23 and theta niya po is 0.0.2.0. Ilagay po natin. Then, proceed po tayo sa first usable IP address. I-copy lang po natin to nandito. Itong network address po natin dito. Para hindi po tayo malito. Then, dito po sa 0 na po, magiging 1 po siya. Automatic po. Para makaproceed po tayo sa last usable IP address. Dito po sa last usable IP address, i-copy lang din po natin ito. Para hindi po tayo ulit malito. Ganyan po. Then,
Dito po sa theta is ipa-plus po natin siya sa last usable IP address. Kaya magiging ganito po siya. 141 plus 2 equals 143 po siya. Ganyan po. Then minus 1, kaya 142. Then 2 pong 1, magiging 254 po. Yan. Then proceed na po tayo sa broadcast address po natin. Copy lang po natin ito. 172.31.142.254. Then, dito po sa pinakadulo sa 254 po is magka-plus 1 lang din po tayo. 254 plus 1 equals 255. Proceed na po tayo sa dito po, pang-5 po. Sa 432 po. Same lang din po. I-copy lang din po natin ito nandito. Itong taas po. 172.31.141.0. Then, dito po sa theta is plus 2 po siya. 0.0.2.0. Ipa-plus natin siya dito sa 141. Itong 2 po. 141 plus 2 equals 143 po siya. So, hanapin po natin yung pinaka-close. Wait lang. Bago po natin makuha yung CIDR niya po, tsaka theta po, itong 432 po niya, hanapin po natin dito sa module kung ano po yung pinaka-close niya. Ang pinaka-close niya po is ito pong 500 sa 10 din, 510 din po. Kaya, same lang din po sila ng CIDR and theta dito po sa taas niya po. Lagay po natin. Then, 0.0.2.0. Then po, magpo-proceed na po tayo sa first usable IP address. And, i-copy lang po natin itong nasa network address po natin. 172.31.143.0. So, dito po, sa pinakadulo po, is yung 0 po, magiging 1 po siya. Para makaproceed po tayo sa last usable IP address po natin. Then, dito po sa last usable IP address po natin, i-copy lang po natin ito nandito. 172.31.143.1. Then, ito po, magka-plus lang din po tayo sa theta natin. Itong 2 po, ipa-plus po natin siya dito sa 143. So, 143 plus 2 equals 145 po siya. Then, minus 1 po natin, magiging 144 po. Tsaka ito pong nasa dulo po, yung 1, magiging 254 po siya. Then, proceed na po tayo sa broadcast address po natin. I-copy lang po natin ito nandito sa last usable IP address po natin. Ayan po. Then, dito po sa 254 po natin is magka-plus 1 lang din po tayo. So, 254 plus 1 equals 255 po. Makakapag-proceed na po tayo sa dito po, 131. Copy lang po natin itong nasa taas niya po na network address. 172.31.143.0. So, dito po is magka-plus lang din po ulit tayo ng 2. Kasi po, dito po is 0.0.2.0 po. And sa 2 lang po tayo mag-ano dyan. So, 143 plus 2 equals 145 po. Then, proceed na po tayo sa CIDR niya po. So, bago po tayo makapag-proceed sa CIDR, hanapin po natin yung number of hosts niya kung ilan po, which is 131 po dito po sa pinakagilid. Then, check po tayo sa module po natin. Ano po ba yung pinaka-close sa 131? Pinaka-close po sa 131 is ito pong 126 po. So, ito po yung theta niya, 0.0.128. Then, yung CIDR niya po is 25. So, ilagay po natin.
0.0.0.128. Yan. So, makaproceed na po tayo sa first usable IP address po natin. I-copy lang po natin tong dito, network address po natin. 172.31.145.0. So, ganyan po siya. Then, ito pong 0 po is magiging 1 po siya. Para makaproceed po tayo sa last usable IP address po natin. I-double check ko lang po sa module po para tama po yung ginagawa natin. So, ito po yung module natin. I-double check ko lang po para hindi po malito. Ayan, ito po. So, proceed na po tayo sa last usable IP address po natin. I-copy lang po natin ito. 172.31.145.1. So, ang mangyari po dito, kasi nasa dulo na po yung niya, is lang din po. Dito po, itong 145 po is magiging po siya. Magiging 145 po. Magiging 144 po siya. Then, ito pong 1 is magiging 126 po siya. Ayan. Kasi magka-minus 1 po tayo, then minus 1 din po, kaya magiging 126 po siya. So, kinopy lang din po natin itong nasa dulo dito, itong 128. Tapos, nilagay pa dito, tapos nag-minus lang po tayo. Lang po, nahulog po cellphone ko. So, proceed na po tayo sa broadcast address po natin. Dito po sa broadcast address po natin is, i-copy lang po natin siya. 172.31.144.126. Ganyan po siya. Then, lagi pa din tatandaan na mayroon po siyang plus 1 sa dulo. 126 plus 1 equals 127 po. Then, proceed na po tayo dito sa, dito po. Copy lang po natin itong natin, network address po natin. 172.31.145.0. Ngayon po is ipa-plus po natin. So, yung pinakadulo po ng 128 po is ipa-plus pa rin siya sa dulo din po ng network address po natin, which is 128 plus 0 equals 128 lang din po. Kaya lalagay na po natin siya. 128. Yan po. So, magpo-proceed na po tayo sa CIDR niya po, tsaka sa theta po. Hanapin natin ang natin, ang CIDR theta natin dito po sa module po. Ang number of hosts po natin is 2, which is automatic po. Ito po sa pinakataas. Ito po yung theta po natin. Then ito rin po yung CIDR po natin. Ilagay po natin 30 CIDR. Then theta po natin is 0.0.0.4 po. 0.0. Wait lang po, nag-blue screen yung PC natin. Yan. So, 0.0.4. Yan po. Now po, mag-proceed na po tayo sa first usable IP address po natin.
I-copy lang po natin itong ano natin dito, network address po natin. 172.31.145.128. So, lagi po nating tatandaan, sa pinakadulo po niya is meron po siyang +1. Kaya ito pong 128 po is magiging 129 po. Now, maka-proceed na po tayo sa last usable IP address po natin. I-copy lang po natin itong first usable IP address po natin. 172.31.145.129. So, dito po is magka+1 lang din po tayo sa dulo po. Kasi napalitan na po yung ano niya po. So, 129 plus 1 equals 134. Then, proceed po tayo sa broadcast address po natin. Copy lang din po natin ito. 172.31.145.130. Then, remember po is magka+1 lang din po tayo sa dulo niya. Which is making ano po siya, 130 plus 1 equals 131 po. Then, proceed po tayo sa dito po. So, copy lang po natin itong nasa taas niya. 172.31.145.128. Ngayon, dito po is magka+4 po tayo sa dulo kasi nasa dulo na po yung 4 niya. So, 128 plus 4 equals 132 po. Then, dito po, yung sa number of hosts natin is check lang din po natin sa module natin kung ano po yung number of hosts natin. Then, doon pa natin makita yung data, then sa ATR. Ilagay po natin. Then, proceed na po tayo sa first usable IP address. And, copy lang po natin itong ano dito, network address po natin. Then, lagi pa rin natatandaan sa dulo po is meron po siyang +1. So, 132 plus 1 plus 133 po. Then, proceed na po tayo sa last usable IP address. I-copy lang po natin nandito. So, 133 plus 1 plus 134 po. Then, proceed po tayo sa broadcast address. Copy lang po natin ito. So, ulitin lang po natin to. May +1 po siya sa dulo. 134 plus 1 equals 135 po. Now, dito na po tayo sa pinaka-last. First of all is i-copy lang din pati itong ano natin sa taas, network address po natin. Then, same lang din po sila ng CIDR kasi same lang din po sila ng number of hosts. So, ilagay po natin. Then, proceed na po tayo sa first usable IP address. I-copy lang po natin itong nandito. Same lang din po dito sa ginawa natin sa taas. So, dito po, sa first usable IP address is magka+1 lang din po tayo. 1 sa dulo po. 132 plus 1 equals 133 po. Ay, wait lang. Tama ba? Mali po. May nakalimutan po tayo na gawin. Dito po pala is magka+4 po pala tayo. So, 132 plus 4 plus 136 po. Yan. Kaya pala may parang mali. Then, 136 plus 1 plus 137 po. So, ganyan po. Ano natin? First usable IP address po natin.
Now, proceed po tayo sa last usable IP address. Copy lang po natin to. Copy lang po natin yung first usable po natin. Yan. Then, plus 1 lang din po tayo sa dulo niya. 137 plus 1 equals 138 po. Then, proceed na po tayo sa broadcast address. So, ulitin lang din po natin sa pinakadulo po ng number pa natin dito is mag-plus 1 lang din po tayo. 138 plus 1 plus 139. Then, dito po sa baba is copy lang po natin ito. 172.31.145.136. Then, plus 4. Bali magiging 140 po siya. 136 plus 4 plus 140. So ganun po natin siya nakuha itong subnetting table. Maraming salamat po. Maglalagay po tayo ng router. Router 1, 2, and 3. Ngayon, papalitan pa natin siya ng pangalan para hindi pa tayo malito. Gagawin pa natin siyang shortcut R1. Then R2. Lagyan natin. R2. Next po is R3. So, ngayon po is may papalitan po tayo dito. Maglalagay po tayo sa may lalagay po tayo dito sa may week 2T. I-off po natin to, tsaka pa natin ilalagay ito. Then on. Same din po sa R2, week 2T, off and on. Then same din po sa 3, week 2T, off and on. So next po is maglalagay po tayo ng kakabit na po muna natin siya para madali. So dito po sa R1 is ito po siya ay serial 00. Then ito po is magiging serial 001. Sa R3 naman is serial 01. Then ito po ay magiging serial 0. Then serial 0. Then ito po ay magiging serial 01. Then next po is maglalagay po tayo ng PC. So sa R1 is maglalagay po tayo is PC0 and PC1. Sa R3 is PC2, then PC3. Sa R1 is PC4, then PC5. And then, tsaka pag na po natin sila, PC0 is fast internet 0. Then, ito po is fast internet 0 to 1. Yan. Next po is sa R1 is fast internet 0 po ito. Then ito po is fast internet 01. Tama ba? Okay. Sa PC2 naman po is fast internet 01. Then ito po yung PC3 is fast internet 00. Ngayon, lalagyan pa natin siya ng host is sa PC, yung pinakamatas po is PC number 1. So, hindi. PC number 4. Ang PC number 4 ko is 1310 host. Yan. Then, PC5 is 131 host.
PC3 712 host. PC2 432 host. And PC1 is 630 host. Then, tong PC0 is ito po siya ipapangalawa sa mataas. 933 host. Yun, i-arrange lang po natin para hindi tayo pa malito. Kukunin po natin yung kani-kanilang IP address. Simulan pa natin sa PC0. Ang ano nyo po is, IP address nyo po is 172.138.254. Sa PC1 naman po is 172.31.142.254. PC2 naman po is 172.31.144.254. PC3 is 172.31 dot wait 140.254. PC5 po is ay tama ba? Tama. PC5 po is 172.31.145.126. The next po is sa PC4 is 172.31.134.254. Wait. So, may nalimutan tayong gawin is may papalitan po tayo sa mga PC0 to PC5. Ano yung mata ito? PC0. Ang IP address niya po is wait lang 172.31.138.254. Then subnet mask niya po is 255.255.0. Tama ba? Ay, 252. Then next po is sa PC1 172.31.142.254. Then subnet mask niya po is 255.255.254. Tama ba? Check natin. Subnet mask. PC0.
Tama, okay. Then sa PC2 po is 172.31.144.254. Then subnet mask niya po is 255.255.255 ay 255.255.254.0. Okay, PC3 is 172.31.140.254. Subnet mask is 255.255.254. 254. Then sa PC4, 172.31.134.254. Subnet mask is 255.255.252. 252. PC5 172.31.145.126. Subnet mask is 255.255.128.128. Yan. Ano ka na ba lahat? 38254 542. So, magkano na po tayo sa CLI? Tap lang natin no. Then start. Po natin is config terminal. Sobra yung click ng ano ko. Patin is hostname R1. Then enable secret class. No IP domain. Look. Then banner MOTD. Sobra ng ano. MOTD. Hashtag admin only. Then line VTY04. Password Cisco. Login. Line VTY04. Pass Cisco. Cisco. Yari sa camera natin.
So, dito na tayo sa R2. Tingnan din yung gagawin. Config hostname R2. Then enable secret class. No IP domain ay then banner motd with the hashtag admin only. Then line pass Cisco, then login. Line bty 04 login. Huh? Mali. Pass mo na dapat. Pass Cisco, then login. Yan. Then, next edit dito sa FA00. IP add 172 dot 31 dot 135 dot 1, then 2555 dot 255 dot 252 dot 0, then no shot, then FA0 then 1, IP address 172 dot 31 dot 141 dot 1, 255.255.252.0, then no shot, then next po natin is yung 90 SE 0.0.0 IP add 172 dot 31 dot 145 dot 134 255.255.252 252 is clock rate 64,000. Okay. So DTE pala siya, sorry. So no shot na natin siya. Kasi so DC kasi tong may so DTE siya. So di natin siya lalagyan ng clock rate. Which is INTSE 0.0.1 IP add 172.31.145.138
255.255.255.255.252. Then no shot. Then next tayo dito sa ano, R3. Device must be powered on. Di ba naka-ano? Saan nakalimutan ko i-click? Sorry. So yun, naka-ano na siya. Wait lang natin matapos. Kasi nakasarap pala siya. So, no lang natin ilagay natin dyan. Then, step natin is, yan, config is hostname R3. Enable secret class. Shortcutin na lang natin. No IP domain. No IP domain. No IP domain. Huh? No IP. Then banner OTD hashtag admin only. Just a line con. Then pass Cisco login. Line VTY 0 and VTY saan yun? 0.1 pass Cisco login. Then INTFA 0.0 IP add IP add is 172.31.0 ba siya? 139 139.1 255.255.254.0 no shot. Next po isa INTFA 01 IP add 172.31.143.1 then 254.0 no shot. Then next mo na itong itong
NTSE 000 IP add 172.31.145.133 255.255.255.252 clock rate 64,000 no shot. Ha? Tama ba? Oh, okay. NTSE SE 0.0.0 IP add 172.31.145.133.255. 64,000 no shot. So, up na siya. Then, next pa natin is NTSE 0.0.1 IP add IP add 172.31.145.137 255.252 clock rate 64,000 no shot. Yan. So, try nga natin mag-send dito to dito. Send dito, tsaka dito.